unfortunately, we cannot do that. Noted. Attorney Gabunan, what is your pleasure? With due indulgence, Your Honor, now I will give in to my temptation. First, Your Honor, what is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, these included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page, receipt by receipt, the faithful reproduction of the COA AR copies with their own copy, Your Honor. They passed upon this opportunity. These ARs have not been individually marked, counsel? They have been marked, Your Honor. Counsel, for the respondent, you said they were not yet marked, the ones being showed to the witness. No, Your Honor. They were marked already, Your Honor, but we also have our own marked copies, Your Honor. That is precisely my point, counsel. Before the clerk of court, this is like an extended or additional pre-trial. Perhaps this can be done before the clerk of court. Yes, You Your need not stipulate to all, only to those that exactly the same as your copies. It can be 10 out of 845, 844 out of 845. I do not know, really, quite frankly. But we'd rather give you the opportunity than litigate this in open court, piece by piece, similar to the stipulation asked for by the counsel for the panel of prosecutors. The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. But since you have your own copies of ARs, and since the issue pertains to the chain of custody, after you submitted it to the COA, then the court would like to afford you the opportunity to compare it. Actually, we will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic, etc. To restore a level of trust on the side of the defense, maybe we can even use their own documents. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Maayong adlaw mga kapiskal EJ. Usa sa mas interesting nga nahitabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mao ang argumento kabahin sa more or less 845 ka acknowledgement receipts o ARs nga konektado sa paggamit sa confidential funds. Ang pangutana dili lang kung naa ba ang mga acknowledgement receipts. Ang pangutana mao kinahanglan bagyod nga usikan sa impeachment court ang daghang oras para lang mapamatud-an usa-usa nga naa ning mga dokumento nga dugay nang naa sa possession sa duha ka partido. Ug diri na mahimong importante ang stipulation. Unang punto, nganong importante man ang stipulation? Atong tan-awon ang numero. Mga 845 ka acknowledgement receipts ang atong gihisgutan. Karon, hunahunaan ninyo kung dili mag-stipulate ang duha ka partido. Ang COA witness kinahanglan pa bang ipakita ang matag-usa niini sa open court? Your Honor, kani nga document kay acknowledgement receipt number 1, number 2, number 3, number 4, ug padayon hangtod 845. Seriously? Mao ba gyud na ang angay mahitabo sa impeachment court? Mao gani nga importante ang stipulation. Kung adunay mga butang nga dili controversial o dili genuinely disputed, like the existence and authenticity of the acknowledgement receipts, nganong kinahanglan pa man nga usika ng oras sa korte para lang i-identify ang matag-usa. Kung ang duha ka partido adunay parehas nga mga dokumento, nganong dugayon pa man para lang pag-establish nga naagyod ang mga dokumento ug mao kini ang mga dokumentong gi-refer sa kaso. Remember impeachment trial ni. Ang Senate naglingkod isip impeachment court ug ang tibuok nasod nagtan-aw. Every minute nga mausik sa unnecessary nga pag-compare o pag-identify sa mga dokumento, usa ka minuto usab ka na nga dili magamit sa impeachment court sa paghisgot sa mas importante nga issue. Ikaduhang punto,
unta na human na ni sa pre-trial. Mao ni ang usa sa akong pangutana. Nganong wala man ni nahuman sa pre-trial? Mao man gyud na ang purpose sa pre-trial. Didto dapat ma-identify ang mga dokumento, ma-mark, ma-organize ang evidence, ug kung adunay mga butang nga dili na kinahanglan lalison, stipulate na. In simple terms, ayaw na hulata ang trial proper para lang pamatud-an ang mga butang nga pwede ra unta ninyong giagrihan daan. Kung stipulate na unta ang defense during pre-trial nga, yes, these documents exist, yes, these are the documents submitted by the OVP to COA, then daghan kaayong oras nga masave. Pero wala man nahitabo, mao nga karon sa presentation of evidence, nibalik na hinuo ng issue. Ug maupod nga masabtan nato nganong na-frustrate si Attorney Kapunan. Kay kung ang defense karon moingon nga dili mi mag-stipulate hangtod dili na mo ma-verify ang matag usa nga gipresenta sa prosecution, ang practical consequence ana mao nga kinahanglan pagyud nga agian ang mga dokumento usa-usa. Ug mao gyud na ang klase sa delay nga unta malikayan pinaagi sa stipulation. Ikatulong punto, muagree ko nga naay point ang defense bahin sa authenticity. Mao ni ang punto sa defense. Lahi ang pag-stipulate nga naa ang usa ka document ug lahi pud ang pag-stipulate nga authentic, tinuod ug admissible ang document. In other words, ang defense daw willing mo consider sa stipulation. Pero dili sila gusto nga ma-interpret nga tungod lang kay ni-stipulate sila, ni-admit na sila nga authentic ang tanan nga ARs. Okay, fair enough. Pero tan-awa unsay nahitabo sunod, which is my fourth point. Ikaapat nga punto, ang solusyon ni Kapunan, gamitan na lang ang document sa defense. Mauni ang interesting nga part. Si Attorney Kapunan niingon in substance, kung problema ninyo ang among copies, nganong dili man nato gamiton ang inyong copies? Sakto, di ba? Kung ang defense dili comfortable sa documents nga naa sa prosecution kay basin lahi kuno, questionable kuno ang provenance, o dili sila sure kung parehas ba gyud sa ilang documents, then use the defense's own documents. Mao gani nga iyang gisuggest sa impeachment court nga gamiton na lang ang copies nga naa sa defense. And honestly, clever kaayo nga procedural answer. Kay kung ang prosecution mismo moingon, fine, let's use your documents. Unsa pa may lalis? Dili na makasulti ang defense nga those are not our documents. Kay ilang documents naman. Dili na pud kaayo makatarunganon moingon, we don't know where those documents came from. Kay naa man mismo sa ilang possession. So instead nga mag-away pa ang duha ka partido kung kinsay copy ang sakto, nganong dili na lang gamiton ang defense's own copies. Ug mao ni ang essence sa proposal ni Kapunan. Let's stop arguing about the copies and move on to what the documents actually prove. Bisan gani ang iyang joke na gusto na niyang mahuman ang comparison aron makatan-aw na siya sa Odyssey, nakapakatawa sa chamber. Pero behind that humor, naagyud ang seryosong punto, ngano man nga mag-antus pa ang impeachment court og daghang adlaw sa pag-compare sa mga dokumento nga parehas raman di ay ang naa sa duha ka partido. Ikalimang punto, dinhi na mosulod ang issue sa dilatory tactic. Karon, mao ni ang part nga kinahanglan nato tan-awon beyond sa personalities nila Attorney Kapunan ug Attorney Ferrer. Dili ni about kinsay mas kusog ug tingog. Dili pud ni about kinsay mas maayo mo argumento. Ang pangutana mao, unsa ang practical effect sa dili pag-stipulate? Kung ang resulta mao nga kinahanglan pa nga ipatawag ang COA witness kung ipa-identify ang gatusan ka dokumento usa-usa, bisan naa naman sa duha ka partido ang maong documents, then obviously madugay ang proceedings. Now, dili ko moingon nga ang defense automatically acting in bad faith. Of course, naa sila right to object. Naa sila right nga mo challenge sa authenticity. Naa sila right nga mo insist nga ang prosecution kinahanglan mutuman sa iyang burden of proof. Pero dili pud insakto nga gamiton ang right to object aron lang madugay ang proceedings. Mauna ang distinction. Kung legitimate ang objection, defend it. Pero kung ang objection ultimately produces very little substantive value while causing substantial delay, then reasonable ra nga pangutan-on, dili ba ni dilatory tactic? And in my view, pwede gyud kini tan-awon as a dilatory tactic kung ang consequence sa dili pag-stipulate kay malangan ang impeachment court sa pag-identify sa gatusan ka documents nga ultimately dili man di ay controversial ang existence and authenticity.
Dili pasabot nga proven na nga mauna gyud na ang intensyon sa defense. But as a matter of practical effect, mao kana ang mahitabo. Ikaunom nga punto, nganong importante man nga dili dapat ma-delay? Kay impeachment trial ni, dili ni ordinaryong civil case nga duha lang ka private parties ang naglalis. Vice President sa Republika ang gitrial, ug milyon-milyon nga mga Pilipino ang nagtanaw ug naminaw. So imagine kung ang public sigig tanaw og objection, compare the documents, dili na ang mong copy, unsigned man ni, undated man ni, identify this document, identify that document, then balik na pud ug balik na pud. Eventually unsay mahitabo? Kapuyon ang publiko, maboard, mawala ang interest. O kung mawala ang interest sa publiko, mas lisod na nga masabtan nila ang actual substantive issues sa impeachment trial. And for me, this kind of delay can be an indication that the lawyers of VP Sara does not have a substantive defense to offer on the merits. So, dinhi lang sa kukutob, kini si Fiscal EJ, kita-kit sa sunod nga Bisaya Legal Explainer ug daghang salamat.